So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kabatid. Balitang talaga namang pinag-uusapan ngayon sa iba't ibang social media platform. Ah, mga DDS, pasintabi lang sa inyo ha. Huwag po sana kayong ma-high blood. Hindi naman namin kagustuhan or hindi ko naman kagustuhan no, na madamay si Tatay Digong nyo dito. Pero kasi, no, isa po sa Maleta Boys no, ni Mike Defensor na kanyang binayaran ng tigli 5 milyon bawat ulo, ang aksidenteng naibuking itong si Tatay Digong nyo. Na One Talk PH, na si Tatay Digong nyo pala ang isa sa mga utak no, nitong nangyaring pag-deliver ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga politiko. Wag nyo talaga akong, wag talaga kayong magalit sa akin mga DDS ha. Nagkamali ng bigay ng script si Mike Defensor dito sa kanyang mga Maleta Boys eh. Kaya si Tatay Digong nyo, no, na-booking. And eto pa nga mga kababayan, sinubukan po nilang idamay si Pangulong Marcos sa kanilang mga katarantaduhan. Ito din yung naging daan mga kabatid, ano, dahil dito sa palpak na script no, ni Mike Defensor na ibinigay dito sa isa sa Maleta Boys ni isa sa Maleta Boys ni Saldico. Dito po mga kabatid, no, na-booking si Tatay Digong nila. Maling-mali talaga na dinamay nila si Pangulong Marcos. Kaya tuloy, no, nabulgar. At dito din mismo sa bidyong ito mga kababayan, ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit umabot po hanggang sa administrasyon ni Pangulong Marcos itong kanilang ginagawang pagdi-deliver ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga politiko. Napakahalaga nito mga kabatid. No, dahil ito nga mga DDS ngayon ay pilit nilang idinadawit si Pangulong Marcos. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kabatid, panoorin muna natin itong balita po galing sa News 5. Sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos. So ito mga kababayan, nagtatanong po no, itong baklang si Morales dito sa 18 Cargadores mga kabatid kung sino daw sa kanila no, ang may kinalaman sa pag-deliver ng mali-malitang pera no, kay Pangulong Marcos. At dahil nga dito sa tanong na ito ni Morales mga kabatid, na-booking si Tatay Digong nyo. Eto, pakinggan nyo. Pakitaas ang kamay. Pakitayunan po yung Nagsisigawan pa ang mga animal, ang mga DDS. Tuwang-tuwa sila. No, tuwang-tuwa sila mga kabatid. taas ang kamay. Pakitayunan po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pag-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Ito na mga kababayan. Ito na ang isa sa bayad ng 5 milyon ni Mike Defensor. At siya din mga kabatid ang salarin kung bakit na-booking si Tatay Digong nyo. Mga DDS, hold your bars. Walang iyakan ha. Walang iyakan dahil dito pa lang susunugin na natin itong Maleta Boys na ito. Pakinggan na natin. Paano po kasi nung time na yun pala? May 2022. May 2022. Tandaan nyo yung date na yan mga kababayan. Kami po yung nagdala ng 5 paleta na large. Ang Horizon Rooms, dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Sila daw ang nagdala ng 5 large na maleta na may lamang milyon-milyong pera. Hindi lang milyon yata no? Bilyon pa yata daw.
Tandaan nyo to mga kababayan, pakinggan nyo pong mabuti. Isinakay po namin sa Lexus na itim. Oh, detalyado. Pati yung kotse. Memoryado ni Kuya. Magaling tong mag-memorize ng script, mga kababayan. Commended, magaling. Na plate number LFX888. Oh, memorize niya, pati plate number. Talaga naman. Biruin nyo, ang talas ng memory niya, no? Biruin nyo, 2022 pa mga kabatid, pero hanggang ngayon, memorize niya, no? Yung tawag dito, yung plate number. Sa dami ng kanilang dinilibiran mga kababayan, naalala pa niya mga kabatid ang plate number nung sasakyan na kanilang ginamit, no? Sa pag-deliver ng mali-malitang pera kay Pangulong Marcos. Ibang klase ang memorya nito mga kababayan. Napakatalas mga kabatid. Oh. At sa kabilang apat po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Echo Alpha Foxtrot 7121. At yun po Grabe ano? Biruin nyo mga kabatid, dalawang sasakyan na ginamit nila last 2022, May 2022, no? Memoryado niya mga kababayan yung mga plate number. Ibang klase, siguro may memory card yung utak nito. Biruin nyo mga kabatid, ilang bilyon yung ninakaw di umano ni Saldico, no? I think 500 billion mahigit yon. At idiniliver nila yun mga kababayan sa iba't ibang mga politiko di umano. Sobrang dami mga kabatid, no, yung kanilang diniliberan. Pero mga kababayan, nagawa pa niyang ma-recall, no, yung kulay ng kotse, yung brand ng kotse at yung plate number. Talagang napakagaling ng memorya nitong hayop na ito. Parang may memory card sa utak. 2022 pa mga kabatid, pero hanggang ngayon, no, memoryado niya pati kulay at brand. Talay. yung dinala nila sa Del Tube at sa kanyang Constantine doon sa Ilocos. Mga kabatid, no, yung 5 mali-malitang pera na large, no, na isinakay nila doon sa dalawang sasakyan, mga kababayan, no, ay diniliver daw nila noong May 2022 sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos. Namemorya niya mga kababayan yung script na napakahaba, no? Namemorya niya pati yung plate number mga kabatid, na kung saan yan po talaga ang pinakamahirap niyang i-memorize kung tutuusin. Kasi numbers yan eh. Pero mga kababayan, hindi niya po, no, naintindihan yung kanyang script na minemorize. Kumbaga, hindi man lang dumating sa isip niya mga kabatid na, parang may mali sa script May 2022. May 2022 yung nakalagay dito na kailangan kong i-memorize na ito yung month na nag-deliver kami ng pera kay Pangulong Marcos. Hindi niya yun mga kabatid napansin. Alam niyo ba kung bakit mahalaga ito mga kababayan? Mahalaga yan mga kabatid dahil, no, ito po ang patunay mga kabatid, no, na itong issue ng mali-malitang pera ay nangyari po mga kababayan under Duterte administration. Bakit ko nasabi yan? Eto lang, mga kabatid, naupo si Pangulong Marcos bilang presidente ng ating bansa is June 2022. June 2022 sila nagpalitan ni Tatay Digong nyo, mga kababayan. Noong May, mga kabatid, May 2022, ang presidente po natin nun ay si Pangulong Duterte. So dito walang mga kababayan, kitang-kita na natin yung involvement ni Tatay Digong nila. Diba mga kabatid? Tama? Siya na mismo nagsabi memorize niya lahat mga kababayan yung mga detalye ng araw na yan. No, na-memorize niya lahat May 2022
no, nag-deliver kami ng 5 maleta, large na maleta, no, sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos. Pero mga kabatid, hindi man lang niya naisip na, oy, parang mali ah. Baka sumabit si Tatay Digong sa script na to, tawag no, Congressman Mike Defensor. Kasi May pa to, no, si Bangag, umupo yan is June 30. Ano, itutuloy ba natin? Hindi niya nakuha yun, hindi niya napansin yun, mga kabatid. Kaya dito, no, lumalabas mga kababayan na under Duterte administration pa nagsimula itong mali-malitang pera, no, na kanilang sinasabi. Ang tanong, imposible ba yan mga kabatid? Ang sagot, hindi po mga kababayan. Bakit kamo? No, tandaan nyo mga kabatid na during pandemic, mga kababayan, noong kasagsagan ng COVID-19 mga kabatid, eto pong si Saldico, no, ay tuta na po ni Tatay Digong nyo. Tandaan nyo yung issue ng Farmally. Yung issue ng Farmally. Sino ba, no, ang may malaking kickback doon? Hindi ba yung SunWest na kumpanya ng kapatid ni Saldico? Mga kababayan, no, kumbaga mga kabatid, saktong-sakto tong sinasabi niya na nag-deliver di umano sila ng mali-malitang pera sa iba't ibang mga politiko, including, no, the President, no, President Bongbong Marcos noong 2022. Sakto yan. Kasi kung tutuusin, ang laki po mga kabatid, no, ng nawalang pera sa kaban ng bayan noong pandemic. At isa na nga sa mga suspect nung time na yon mga kababayan ay si Saldico. Dahil yung SunWest Company ni Saldico mga kabatid, no, ilang billion yung procurement na nasecure nila. Yung mga PPEs na overpriced, yung mga face shield, yung mga pangbakuna at yung mga face mask. Overpriced mga kababayan, ilang billion po yun mga kabatid. Di ba mga kababayan? Hindi pa kasali dyan, no, yung sa mga flood control projects, no, ng Duterte administration, na kung saan mga kabatid, number 1 po, no, na kontraktor ang pamilya Diskaya. Sino ba ang tinuturo ng mga Diskaya mga kababayan na utak, no, sa nakawan ng flood control? Hindi ba sila Saldico? Di ba mga kabatid? Ngayon, kung tatanungin nyo ako, paano yan One Talk PH? Nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Pangulong Marcos. So, totoo yun. Mga kababayan, no, tandaan nyo mga kabatid, na sobrang dami po, no, ng inconsistent na statement nitong 18 maleta boys na ito. Doon pa lang kay Loren Legarda mga kabatid na binawi nila, isa na yon. Dito naman ngayon sa bagong pinangalanan nilang mga senador mga kababayan, isa na rin sa ebidensya yan mga kabatid na yung mga sinasabi nilang dinilibiran nila ng mali-malitang pera ay mga gawa-gawang kwento lang yung iba doon. Doon pa lang kay Kwan, sino yung representative? Si Alvarez, mga kabatid. Tignan nyo. Matapos yung una nilang fake Blue Ribbon Committee hearing, mga kababayan, pumunta po, no, itong si Alvarez doon sa Kwan, sa Senado. Anong ginawa ni Mike Defensor at nitong 18 Maleta Boys? Kumaripas ng takbo noong nalaman nilang papunta si Alvarez. Bakit kamo mga kabatid? Ayaw nilang magpang-abot doon. Bakit mga kababayan? Dahil ayaw nilang kumprontahin sila ni Alvarez. Anong sabi ni Alvarez pagpunta niya doon? Mapapatay ako ng asawa ko, ng pamilya ko. Dahil meron akong tinanggap ng ganitong pera, wala akong ibinigay sa kanila. At dininay mismo mga kababayan ni Alvarez,
no, yung mga aligasyon nila. At binuking pa ni Alvarez, mga kapatid, na merong isang beses na nilapitan siya ni Mike Defensor, mga kababayan, no, at nakiusap si Mike Defensor sa kanya na kung pwede, Congressman, ikaw na ang mag-endorse ng impeachment ni Pangulong Marcos. Dahil tinanggihan siya ni Alvarez, mga kapatid, anong ginawa niya? Dinamay niya si Alvarez. Alvarez ba? Di ko sure, nakalimutan ko yung pero parang Alvarez din yung pangalan nun eh. Basta kilala niyo na yan, nag-viral nga yun, di ba? So dito pa lang, mga kapatid, makikita na natin, no, na itong mga aligasyon nila sa iba't ibang mga senador ngayon ay mga gawa-gawang kwento lamang. Si Mark Villar, 'di ba? Nung una pinangalanan tapos nawala. Itong si Kiko Pangilinan, mga kapatid, si Senator Kiko. Dinamay nila, pinakita pa nga picture eh. Tapos ngayon, mga kababayan, na nabuking sila, anong sabi ni Attorney Baliktad? Tudo depensa si Attorney Baliktad ngayon. Sabi niya, wala naman doon na sa nasabing meeting namin na binanggit ang pangalan ni Kiko Pangilinan. Ob ka ba, Attorney Baliktad? Bakit yung pinakita ang muka ni Kiko at ni Sharon doon kung hindi naman pala sila kasama? Diba, Attorney Baliktad? So itong kay PBBM, kung tatanungin nyo ako, kapatid ng One Talk PH, paano yan kay PBBM na diniliberan di umano nila ng 5 large na maleta? Mga kapatid, no, simple lang po yan. Yan po ay gawa-gawa lang nilang kwento para mas lalong magalit itong mga DDS supporters kay Pangulong Marcos. Alam kasi nila, mga kababayan, na itong mga DDS supporters, walang laman, mga kapatid, ang mga ulo niyan. At talagang maniniwala yan sa lahat ng kanilang gagawing aligasyon laban sa Pangulo. Ganon lang kasimple yan, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, no, mapunta naman tayo dito sa issue ni Tatay Digong nila. Kasi nga, nakumpirma na natin. Na-establish na natin, mga kababayan, no, na under Duterte administration pa pala, no, itong issue ng mali-malitang pera na kanilang sinasabi. Paano yan nakarating hanggang sa Marcos administration? Sa pinakahuli kong research, mga kabatid, no, dito pa lang sa issue ng flood control, mga kababayan, meron na pong tinatayang 500 billion mahigit na nabulsa si Saldico. 500 billion, mga kababayan, hindi pa kasali dyan, no, yung bilyones na binulsa din nila, no, sa Farmally. Anong pandemic yan, mga kabatid? Ngayon, paano nga ba yan makukonekta dito ngayon, no, sa Marcos administration? Tandaan nyo, mga kabatid, no, napakalaking pera po ang ninakaw ni Saldico. Ngayon, mga kababayan, imposible po nilang matapos yan i-deliver, mga kabatid, sa loob ng Duterte administration. Dahil nung pumutok ang pandemya, mga kababayan, patapos na po ang administrasyong Duterte nun. Kaya anong nangyari, mga kabatid? Dahil hindi nila natapos, no, under Duterte administration yung pagdi-deliver nila ng pera, mga kababayan, tumawid po yung kanilang ginagawang delivery ng mali-malitang pera hanggang sa Marcos administration. Paano kaya nasabi, mga kabatid? Sabi nga nila, di ba, nung way back mga 2023, 2024, nagdi-deliver pa rin sila ng pera. Kaya nga si Lacson, di ba, napatanong, paano nyo nagawa yung pagdi-deliver ng pera sa ganito kaikling panahon? Hindi nasagot yan, no, ng Blue Ribbon Committee hearing noon. Pero ngayon, dahil dito, klaro na hindi yon nangyari, yung mali-malitang pera na yan na kanilang i-deliver, hindi po talaga yan nangyari under Marcos administration. Nangyari talaga yan under Duterte administration pa, mga kabatid. Kanya nga lang, sa sobrang dami ng pera, mga kababayan.
So sobrang dami ng kanilang ninakaw ni Saldico na pera galing sa kaban ng bayan, mga kabatid. Hindi talaga nila nagawang tapusin yan noon, no, sa panahon ni Tatay Digong. Kaya tumawid yan hanggang Marcos administration. Kung babalikan natin yung interview po ni Mayor Magalong, no, sa kay Lucy Cruz Valdez na YouTube channel. Sabi ni Magalong doon, hindi naman niya pinangalanan si Saldico, pero mga kababayan, si Saldico talaga, no, in my personal opinion, si Saldico talaga yung kanyang tinutumbok doon. Yung pera, mga kabatid, na ninakaw ni Saldico, no, ay kulang pa po yung isang condominium unit sa sobrang dami. Imagine ninyo yan, mga kababayan, kung gaano karami. Bilyones, mga kabatid, yung nanakaw ni Saldico. Tapos, yung kanilang ginawang lagayan ng pera is mali-maleta lang. Mali-maleta lang, mga kababayan. And tagi-ilang milyon yung dinideliver nila, no, sa mga kaaliado nila, mga kabatid, at mga kasabwat nilang mga politiko. Di ba? Kaya yan nakarating sa Marcos administration dahil sa sobrang dami ng pera, mga kababayan, no, hindi po talaga nila kayang gawin yan under Duterte administration. At consistent yung delivery, mga kabatid. Consistent po. No, lahat po ng mga politiko na dawit dito, mga kababayan, patuloy yung kanilang pagdi-deliver. Tapos iilan lang sila, mga kabatid, na nagdi-deliver. Iilan lang sila na kinasangkapan ni Saldico, mga kababayan. Ngayon kasi, no, dahil medyo nagigipit na at lumalabo na ang future ni Sara Duterte sa 2028, napilitan lang silang igamitin itong issue na ito ng mali-malitang pera, no, para pabagsakin si Pangulong Marcos. Bakit kamo, mga kabatid? No, alam kasi nila na pagka ginamit nila or inakusahan nila ang Pangulo na magnanakaw, madali na lang itong paniwalaan ng taong bayan. Kasi nga, mga kababayan, may history na po, may aligasyon na po, no, laban sa pamilya Marcos na di umano'y magnanakaw. Nakalauna naman ay nasagot naman nila yan, no? Nanalo naman sila sa mga kaso nila sa Sandigan Bayan. Itong mali-malitang pera na ito, no, na ginamit ni Saldico, mga kabatid, para mapalusot yung mga ninakaw niya, no. Ito po yung pinakamabilis talaga na tawag nito, pwedeng gamitin or i-materialize, no, ng grupo nila Sara Duterte at gamitin, no, bilang issue laban kay Pangulong Marcos. Talagang sinadya nila, no, na idamay ang Pangulo dito sa isyong ito, mga kabatid. Dahil yun na nga, no, ang pamilya Marcos kasi may mga aligasyon na patungkol sa korupsyon. At lalo na, mga kababayan, itong pinsan ni Pangulong Marcos na si Martin Romualdez, isang buhaya din. Di ba? So, mas madali nilang mapagtahi, mga kabatid, yung kanilang mga script. Pero kung tutuusin lang, mga kababayan, no, biktima lang ang Pangulo, mga kababayan, dito sa kanilang sa kanilang mga katarantaduhan. Naniniwala ako dyan, mga kabatid. No? Ito kasi, mga kababayan, no, tignan nyo na lang to. Kung lalaliman natin, no, yung kung i-analyze nating mabuti, no, yung nangyaring itong sinasabi nilang diniliberan daw nila ng milyon-milyong pera si BBM doon sa Ilocos. Ang pinaka number one tanong kasi diyan, bakit nila didiliberan si Pangulong Marcos? 'Di ba? Anong rason bakit maghahatid sila ng mali-malitang pera kay PBBM? Hindi ba nga, mga kabatid, hindi suportado ni Digong, no, si PBBM? Di ba, mga kababayan? Siniraan pa nga niya si Marcos Kung si Digong, mga kababayan, ang utak nitong malaking nanakaw ni Saldico, no, sa kaban ng bayan, which is siya naman talaga. Kasi siya nga ang presidente nung time na yon. Tignan nyo na lang, mga kabatid, bakit magbibigay si Duterte, no, ng bilyon-bilyong pera kay Marcos kung wala naman siyang mapapakinabangan dito? Kung galit naman siya dito.
Para saan yung ibibigay niya? Alam niyo, maniniwala pa sana ako kung si Aimee yung dinilibira nila eh. Kasi nga, si Aimee at saka itong si Digong, sanggang dikit. Maniniwala pa ako, no? Kung si Aimee yung sinabi nilang dinilibira nila ng pera, pero si BBM eh. Mga kababayan, galit si Duterte kay BBM. Siniraan pa nga niya si Pangulong Marcos, di ba? Ngayon, gawa-gawa lang ba ni Duterte yung paninira niya kay Marcos? Hindi. Under Marcos administration, talagang tinira na niya si BBM ng harap-harapan. So ngayon, no, bakit magdi-deliver ng pera si si Saldico, no, bakit magdi-deliver ng milyon-milyong pera ito si Saldico kay Pangulong Marcos kung wala namang mapapala sila kay PBBM? Di ba mga kapatid? Do you think papayag si Duterte, no, na makihati si PBBM doon sa kanilang mga ninakaw? Hindi. Hindi mga kababayan. Di ba? And eto na rin mga kapatid maisingit ko lang bago tayo magtapos mga kababayan. Kaya pala, no, naa-afford nila Tatay Digongyo na magbayad ng 150 million, no, monthly mga kapatid kay Attorney Kaufman. Dahil nga mga kababayan, kung titignan natin mabuti, no, itong statement nitong isa sa 18 kargador, no, under Duterte administration pa lang may mali-malitang pera na. Isang patunay mga kapatid na talagang kumita si Duterte nung time na yon. Kung kaya't naa-afford nila ngayong magbayad ng 150 million a month, no, dito sa kanilang Defense Council. Plus, hindi lang yan, yung acceptance fee pa, no, noong nag-hire sila ng abogado. Hindi lang 150 million yan, mga kababayan, no? Bilyones po ang pinag-uusapan doon dahil mahaba po itong kaso ni Tatay Digong nila. Kaya pala mga kapatid, na-afford nila yung mga ganyang klaseng bayarin, no, sa kanilang mga defense counsel doon sa ICC dahil baka hindi lang maleta mga kababayan yung kanilang naitago. Baka mga container van na mga kapatid. Container van ng pera. Ngayon mga DDS, paano ba yan? Walang iyakan ha. Hindi sa akin ang galing, no? Yung kwento, galing po dito sa tao ni Mike Defensor. Diba? Diyos ko po. Marami na nang magsasabi dito, bayad ka! Bahala kayo kung anong isipin nyo sa akin. Basta ako, mga kababayan, wala pong nagbabayad sa atin. Kumikita naman ako sa YouTube, ba't pa ako magpapabayad? We might agree on some things, but we are not on the same page. Anong ibig sabihin nun mga kapatid? Siguro, yung mga content ko dito, no, tawag dito, parang nag-a-agree dito kay Pangulong Marcos. Siguro yung content ko dito, pabor kay PBBM, mga kapatid, At yung content ko dito, siguro kahalin tulad ng ibang mga pro-admin vloggers. Pero mga kababayan, it doesn't mean, no, nakaisa na ako sa kanila. Especially nitong darating na 2028 national election, mga kapatid. No? Hindi wala akong maipapangako sa inyo kung susuportahan ko yung i-endorso ni Pangulong Marcos. Siyempre, may gusto din akong iboto, mga kababayan. So ngayon, nagkakaisa lang kami, no, sa pagsuporta sa Pangulo. Pero hindi ibig sabihin nun, no, hindi ibig sabihin ng mga kapatid na pare-parehas kami. May kanya-kanya kaming agenda, mga kababayan, sa buhay. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay mga kapatid. And please lang, no, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.